Tuwing umaga, bago pa man sumikat ang araw, laging nauuna si Aling Belen. Sa edad na 70, nakasanayan na niyang gumising ng maaga, nagluluto ng lugaw, nagtitimpla ng kape, nagwawalis ng bakuran. Pero nitong mga nakaraang linggo, mukhang naging abala siya hindi sa pag-aalaga ng bahay, kundi sa pag-aalaga sa asawang si Mang Isko. Dati, si Mang Isko ang kadalasang gumising ng maaga. Isang karpintero sa loob ng mahigit 40 taon. Nakasanayan na niyang gamitin ang kanyang pisikal na lakas. Sa kanilang maliit na bahay sa San Pedro, Laguna, marami pa rin ang mga lumang bagay na ginawa niya gamit ang kanyang sariling mga kamay, mga mesa, mga bangkito, mga estante ng libro. Kahit retired na siya, hindi pa rin siya makaupo. Madalas siyang nagpapait ng kahoy sa maliit na sulok sa likod ng bahay. Pero ngayon, hindi na. Noong Lunes ng umaga, habang nagpupumilit na bumangon si Mang Isko sa kama, biglang narinig ni Aling Belen ang isang maliit ngunit malinaw na tunog, "Paki." Isang daing ang sumunod, hindi ng galit kundi ng sakit. "Isko," sigaw ni Belen at tumakbo papasok sa silid. Nadatnan niya si Mang Isko na nakaupo sa gilid ng kama. Nanginginig ang mga tuhod, ang mga braso ay nakapalibot sa kanyang baywang. Nadulas ako sa kumot, hindi ako makatayo kaagad. Ang bigat ng katawan ko, Len. Pilit niyang ngumiti. Tinulungan siyang tumayo ng asawa niya. Dahan-dahan siyang dinala sa isang upuan. Napaupo si Mang Isko. Pawis na pawis kahit hindi pa 6 a.m. Tumitig siya sa kalawakan. Natahimik si Aling Belen. Nagsalin siya ng kape. Ilagay ito sa mesa, umupo sa tapat niya at sabihin ng mahina, "Isko, ikaw ang bumuhat sa akin noon. Ngayon, hindi mo na kayang iangat ang sarili mo?" Hindi sumagot si Mang Isko, pero baka sa mga mata niya ang takot. Takot hindi lang dahil sa pagkahulog, kundi takot na. Baka sa pagkakataong ito ay hindi na siya makabangon mag-isa. Nang umagang iyon, habang nakaupo sila sa balkonahe, pinapanood ang mga bata na naglalaro sa kalye. Bigla siyang napabulalas. "Hindi ko akalain na isang araw ay maupo lang ako at mapanood sila. Dati, ako ang pinakamalakas na tao sa construction site. Nagdadala ng mga bagay mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ngayon, hingal na hingal ako sa pag-akyat sa hagdan." Tumango si Belen. Wala siyang sinabi. Ngunit sa kanyang puso ay nangako siya. Gagawa siya ng paraan. "Baka may sakit ka." Makalipas ang 2 araw, dinala ni Aling Belen si Mang Isko sa himpilan ng kalusugan. Nakilala nila si Dr. Ramiro, isang sikat na geriatrician sa lungsod. Ang kanyang klinika ay maliwanag at puno ng matatandang pasyente. Habang naghihintay, napansin ni Mang Isko na karamihan sa mga tao ay gumagamit ng tungkod o may kasamang mga nurse. Isang ideya ang sumagi sa kanyang isipan. "Pwede bang na magiging ganito ako sa lalong madaling panahon?" Tinawag ang kanilang mga pangalan. Pumasok silang dalawa sa silid ng pagsusulit. Pagkatapos ng ilang simpleng tanong at pagsusuri, nagtanong si Mang Isko, "Doktor, ano pong sakit ko? Wala po akong lagnat. Wala po akong ubo. Pero bakit ganito ang katawan ko?" Tiningnan siya ni Dr. Ramiro. Pagkatapos ay dahan-dahang ipinaliwanag, hindi ito pangkaraniwang sakit tulad ng sipon o rayuma. Ang kondisyong ito ay tinatawag na sarcopenia. Kumunot ang noo ni Mang Isko. Ano? Mukhang tahimik, ngunit ang mga epekto ay mapanlinlang at malakas. Paliwanag ng doktor, ang sarcopenia ay isang kababalaghan kung saan ang mga kalamnan ay unti-unting nawawala at nawawala ng lakas sa edad. Lahat tayo ay dumaranas nito. Ngunit ang proseso ay nangyayari ng mas mabilis kapag kulang sa ehersisyo at nutrisyon. Itinuro niya ang isang diagram, ang manipis na braso ng isang matatandang tao. Ang kalamnan ay nawawala sa paglipas ng panahon. Mula sa edad na 60 pataas, maaari kang mawala ng 1-2% ng iyong mass ng kalamnan bawat taon. Sa iyong edad, ang pakiramdam na medyo mahina ay normal. Ngunit kung hahayaan mo ito, hahantong ito sa pagkahulog, pagkawala ng memorya, panghihina,
at maging depression. Natahimik si Mang Isko. Natahimik din si Aling Belen. Pero deep inside both of them, may liwanag sa dilim. May pangalan pala itong pagod. Hindi sila nag-iisa. At higit sa lahat, mayroon pa ring paraan para baguhin ito. Doktor, may gamot ba para sa sakit na ito? Tanong ni Belen. Ngumiti si Dr. Ramiro. Hindi ang karaniwang gamot sa bibig, ngunit may paraan. Mas epektibo at mas natural. Paglabas ng klinik, nanatiling tahimik si Mang Isko habang tinutulak ni Aling Belen ang kanyang wheelchair. Sa kanyang kamay ay isang maliit na papel na sinulat ni Dr. Ramiro. Dito, sa simpleng sulat kamay, nabasa. 6 na prutas para sa kalamnan saging. Abukado, pakwan, granada, papaya, mansanas. Sa likod, idinagdag ng doktor. Kumuha ka sa almusal, uminom ng malinis na tubig tuwing umaga, maglakad-lakad tuwing hapon. Ito ay hindi isang reseta, pero para kay Belen, para itong bagong buhay na binigay. Belen, sigurado ka ba dito kinabukasan? Maagang nagising si Aling Belen. Dumiretso siya sa palengke sa dulo ng eskinita. Hawak ang listahan ni Dr. Ramiro. Hinalungkat niya ang bawat stall ng prutas. May mga hinog na papaya binili niya kaagad. May mga saging na saba at latundan pareho niyang kinuha. Ang mga mansanas ay medyo mahal, ngunit pinili pa rin niya ang 3. Medyo berde pa ang mga avocado. Wala sa palengke ang mga granada, ngunit nangako si Aling Presi na ibebenta ito bukas. Pagdating sa bahay ay naghanda agad siya ng almusal. Inilatag niya ang mga ito sa isang plato. 3 hiwa ng papaya, kalahating saging at kalahating mansanas. May tinapay para kay Mang Isko, kasama ang isang basong gatas na may kaunting pulot. Isang baso ng mainit na tubig ang nasa mesa na naghihintay sa kanya. Paglabas ni Mang Isko ng kwarto ay medyo nagulat siya. Belen, birthday mo ba ngayon, biro niya? Bakit ang daming prutas? Napangiti si Aling Belen. Ito na ang simula ng isang bagong araw para sa iyo. At sinabi ng doktor na maaari nating simulan na mabawi ang iyong lakas gamit ang mga simpleng prutas na ito. Ritual sa umaga. Mula noon, ang pagkain ng prutas tuwing umaga ay naging sagradong ritual ni Mang Isko. Bagamat noong una ay hindi niya nagustuhan ang lasa ng mantikilya, unti-unti niyang natutunan itong kainin kasama ng tinapay. Ang kanyang tiyan ay hindi sanay sa hibla noong una. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, siya ay nagkaroon ng regular na pagdumi, isang bagay na matagal na niyang pinaghihirapan. Ang almusal na dating binubuo ng tinapay at kape, ngayon ay may kulay, lasa, at higit sa lahat layunin. Lalong naging masipag si Aling Belen. Sa hapon, bumibili siya ng mga granada at tuwing linggo, pumupunta siya sa supermarket sa bayan upang matiyak na may sariwang prutas si Mang Isko araw-araw. May iba sa iyo. Pagkaraan ng 2 linggo, habang naglalakad sa bakuran gamit ang tungkod, biglang nagsalita si Mang Isko, Belen, pakiramdam ko, parang hindi na ako madaling mapagod gaya ng dati. Nilingon siya ni Belen, tumigil sa pagwawalis ng bakuran. Talaga hindi na masakit ang likod mo. Ganun pa rin, pero mas kaunti. Hindi tulad ng dati. Bagaman hindi ito isang himala, para sa mag-asawa, ito ay isang malaking pagbabago. Isang araw, habang nanonood ng TV, biglang tumayo si Mang Isko nang hindi nakahawak sa armrests ng upuan. Gulat na napatingin sa kanya si Belen. Anong ginagawa mo? Kukuha lang ng tubig, malumanay niyang sagot. Ngunit sa loob-loob, tumatalon sa tuwa ang puso ni Belen. Dati, kailangan ni Isko ng tulong sa tuwing tatayo. Ngayon unti-unti siyang bumabalik. Pag-uusap sa hardin isang gabi, nakaupo silang 2 sa bench sa likod ng bahay. Pinagmamasdan ng buwan. Tahimik ang espasyo. Tanging tunog lang ng mga kuliglig at hanging humahampas sa mga dahon ng mangga. Alam mo, Belen, sabi ni Mang Isko, hindi ko akalain na magiging ganito kalakas pa ang katawan ko. Akala ko nung matanda na ako, wala nang pag-asa. Hinawakan ni Belen ang kamay niya. Hindi pa huli ang lahat para mabawi ang iyong sigla.
Kailangan mo lang magtiyaga at kumain ng tama. Napangiti si Isko. Sa kabutihang palad, hindi mo ako pinabayaan. Dahil ang prutas ay naging bahagi ng almusal ni Mang Isko, tila may maliit na pagbabago na nagaganap araw-araw. Ito ay hindi tulad sa mga pelikula kung saan ang isang kagat ay agad na magpapagaan sa kanyang pakiramdam, ngunit malinaw na naramdaman nila ang isang bagay na muling nabubuhay sa katawan ni Isko at sa kanilang sariling maliit na bahay. Ang unang linggo prutas tuwing umaga. Ikalawang linggo madalas ngumiti si Mang Isko. Pangatlong linggo, hindi na siya naghahabol ng hininga sa tuwing tatayo. At minsan, nauna pa siyang bumaba sa hagdanan si Aling Belen. Isang hapon, habang humihigop ng kape, nagtanong si Isko, "Belen, anong meron sa prutas mo? Ang prutas na iyon ay hindi pamilyar sa akin. Ngunit bakit iba ang pakiramdam ko ngayon?" Ngumiti si Belen sa kabinuksan ang maliit na notebook na bigay ni Dr. Ramiro. Sabi ng doktor, may kanya-kanyang kapangyarihan ang bawat prutas. Hindi lang ito matamis kainin, gamot din ito para sa iyong mga kalamnan. 1. Saging, the enemy of cramps. Matagal ko ng paboritong prutas yan, nakangiting sabi ni Belen habang inaabot ang saging kay Isko. Tama, mahilig na si Isko sa saging mula pa noong bata pa siya. Ngunit ngayon lamang, sa kanyang 70s, naunawaan niya kung gaano sila kahalaga. Sinabi ni Dr. Ramiro, mayaman sa potassium na tumutulong sa pagkontrata ng mga kalamnan ng may ritmo. Naglalaman ng bitamina B6 na tumutulong sa metabolismo ng protina, ang pangunahing blok ng kalamnan. Isang natural na anti-cramp agent perpekto para sa mga matatandang tao na dumaranas ng mga pulikat ng binti sa gabi. Hindi nakakagulat na hindi ako nagigising na may cramps sa binti kamakailan. Napagtanto ni Isko. 2. Avocado, tahimik ngunit makapangyarihan. Noong una, hindi gusto ni Isko ang lasa ng avocado. Hindi matamis, parang mataba. Minsang reklamo niya. Ngunit nang ihalo ito ni Belen sa tinapay at kaunting pulot, naging paborito niya ito. At higit sa panlasa, ito ang mga benepisyo. Naglalaman ng mga monounsaturated na taba na tumutulong sa pagbuo at pag-aayos ng mga kalamnan. Naglalaman ng magnesyo na tumutulong sa paggawa ng enerhiya at tumutulong sa pagkontrata ng mga kalamnan na flexible. Mayaman sa bitamina E, isang antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula ng kalamnan mula sa pinsala. Abukado pala ang kailangan ng pananakit ng balikat ko. Biro ni Isko habang pinapagulong niya ang kanyang balikat. 3. Watermelon, ang tubig ng lakas. Dati, ayaw uminom ng maraming tubig si Isko. Hindi ako nauuhaw, sabi niya noon. Ngunit nang magdagdag si Belen ng pakwan sa kanilang merienda sa hapon, hindi na tumanggi si Isko. Matamis, makatas, at ayon sa doktor, hindi lamang para sa paglamig. Ang sikreto, ang pakwan ay naglalaman ng citrulline, isang amino acid na tumutulong sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo, mas mahusay na sirkulasyon, kato mas mahusay na oxygen at nutrients para sa mga kalamnan. Ang resulta, mas mabilis na pagbawi ng kalamnan, mas kaunting pananakit ng kasukasuan. Noong Sabado, naglakad ako ng 20 minuto, walang sakit sa tuhod, sabi ni Isko na sumusubo ng pakwan. 4. Pomegranate, maliit. Ngunit makapangyarihan. Ang mga granada ay hindi magagamit araw-araw. Ngunit sa tuwing magagamit ang mga ito, binibili ito ni Belen. Medyo mahal, ngunit sulit, sabi niya, tulad ng pag-inom ng bitamina. Mayaman sa polyphenols at flavonoids, makapangyarihang antioxidant na lumalaban sa oxidative stress. Tumutulong na protektahan ang tissue ng kalamnan mula sa pinsala habang tumatanda ka. Ipinakikita ng ilang pag-aaral na nakakatulong ito na mapabuti ang tibay at lakas sa mga matatandang tao. Ang bawat buto ng granada ay parang ginto kay Belen. Medyo lang, basta regular, iyon ang sabi ng doktor. Sabi niya habang sinasalok ang granada sa isang maliit na mangkok. Fim, papaya, kaibigan ng tiyan at kalamnan. Halos araw-araw sa hapagkainan ay may papaya.
Bilang karagdagan sa pagtulong sa panunaw, ang papaya ay mayroon ding direktang epekto sa kalusugan ng katawan. Naglalaman ng mga enzyme tulad ng papain na tumutulong sa pagtunaw ng protina ng epektibo. Mas mahusay na panunaw, mas mahusay na pagsipsip ng mga sustansya. Naglalaman ng bitamina C na kinakailangan upang makagawa ng collagen, mahalaga para sa mga joints at connective tissue. Mula nang magsimula akong kumain ng papaya araw-araw, hindi na ako nakakaramdam ng bloated, ngunit ang aking tiyan ay gumaan, sabi ni Isko. 6 apples, ang silent muscle guardian. Ang pinakasimpleng mansanas. Dati, sinusulyapan lang sila ni Isko, pero ngayon ay may nakikita siyang mga mansanas na iba ang mata. Ayon kay Dr. Ramiro, ang mga mansanas ay naglalaman ng orsolic acid, isang natural na sustansya na tumutulong sa pagprotekta sa mga kalamnan. Mayroon silang mga anti-inflammatory at antioxidant properties. Mababa sa calories, ngunit mataas sa fiber, mahusay para sa mga matatandang may edad na gustong kontrolin ang kanilang timbang. Ang isang mansanas sa isang araw, tulad ng pagkakaroon ng isang bodyguard upang protektahan ang iyong katawan, sabi ni Isko na natatawa. Mula plato hanggang lakas, walang pills, walang iniksyon. Ang ginagawa lang ni Aling Belen ay ilagay sa plato ng kanyang asawa ang dati nilang tinuturing na simpleng prutas. Ngunit ngayon naging sandata sila laban sa kahinaan. Mula nang simulan ni Aling Belen ang pagpapakain ng prutas ng Isko para sa almusal, unti-unting nagbago ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Walang nangyari agad, walang himala, walang instant na lakas. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, parang unti-unting nabubuhay ang isang bahagi ni Mang Isko. Isang hapon sa ilalim ng puno ng mangga, isang hapon, habang nakahiga si Mang Isko sa isang kawayan sa ilalim ng matandang puno ng mangga sa bakuran, may isang batang lalaki ang dumaan. Mr. Isko, napakalakas mo, bulalas ng bata. Ngumiti si Mang Isko, itinaas ang mga braso at kunwaring binaluktot ang kanyang kalamnan. Dahil yan sa prutas, anak. Tumingala siya sa langit. Sa kauna-unahang pagkakataon sa halos 2 taon, magaan ang pakiramdam niya, hindi lang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang kaluluwa. Mga pagbabago sa kanyang katawan. Noong una, mas madali siyang tumayo. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad sa paligid ng bakuran nang walang tungkod. Pagkaraan ng 4 na linggo, minsan ay pumunta siya sa garahe ng anak ni Belen, hindi para maupo, kundi para tumulong sa pagdala ng isang kahon ng mga tornilyo. "Huwag mong dalhin yon, tatay," sabi ng kanyang anak. "Hayaan mo akong gawin ito. Ayos ka," sagot naman ni Isko sabay punas ng pawis sa mga kamay. Dati, konting galaw lang ay sumasakit na ang mga kasukasuan niya. Ngunit ngayon, pagkatapos kumain ng prutas, uminom ng sapat na tubig at mag-stretching tuwing umaga, unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang balakang, tuhod at balikat. Hindi na siya madaling mapagod, hindi na siya madaling magalit, at higit sa lahat ngumiti siya nang gumalaw siya. Mga pagbabago sa personalidad. Hindi lang katawan niya ang nakarecover, pati ang personalidad niya. Isang araw, naabutan ni Belen si Isko na nagbubulungan sa sarili habang inaayos ang isang lumang radyo sa likod bahay. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. "Inayos ko itong radyo para makinig ako sa balita. Ayokong tumahimik tuwing gabi." Ilang linggo lang ang nakalipas, halos hindi na gustong magsalita ni Isko, tahimik, madalas absent-minded. Ngayon siya ang nagsimula ng usapan. Minsan tungkol sa politika, minsan tungkol sa prutas, ngunit laging may lakas. "Belen, dapat tayong magtanim ng papaya sa likod bahay. Hindi tayo maaaring umasa sa palengke magpakailanman." "Okay," sabi ni Belen. "Hukayin natin ang lupa." Napangiti si Isko. "Ang saya, pinagpapawisan na naman ako." Mga pagbabago sa relasyon. Sa katunayan, hindi lang si Isko ang nagbago, si Aling Belen din. Mas masaya siya. Napangiti siya lalo. Dahil ang bawat ngiti ng kanyang asawa ay gantimpala sa lahat ng kanyang pagsusumikap. Isang gabi, habang nakahiga sila para magpahinga, sinabi ni Isko,
Alam mo, Len, noong araw na nahulog ako sa kama, akala ko, tapos na ang buhay ko. Bakit mo naisip yon? Hindi ko kasi maisip na bumangon ulit. Para akong nilalamon ng kahinaan. Natahimik si Belen. Kinuha niya ang kamay niya. Pero bumangon ka. Hindi lang dahil sa prutas, dahil pinili mong lumaban. Isang pagbabago sa pananaw sa buhay. Hindi na binilang ni Isko ang kanyang mga taon. Hindi na niya sinabing, matanda na ako, kaya mahina na ako. Ang sinabi niya ngayon ay, oh, matanda na ako, pero may lakas pa ako. At hanggat may natitirang lakas, gagamitin ko. At sa tuwing nakikita niya ang isang matanda na nahihirapang maglakad sa palengke, hindi niya maiwasang lumapit sa kanya at sabihin, kumakain ka ba ng prutas para sa almusal araw-araw? Subukan mo. Dati, hindi man lang ako makatayo. Pero tingnan mo ako ngayon. Ilang tao ang nakinig. Nagtawanan ang ilan. Umiling ang ilan. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay nagsimulang maniwala ang ilang tao. Isang umaga, habang nagdidilig ng halaman si Mang Isko, dumating ang tawag mula sa kanilang anak na si Marlon, isang guro sa Maynila. Tay, may libre pong medical check-up para sa mga senior dito. May kasama ring nutrition counseling. Gusto niyo po bang pumunta? Libre? Opo. Pati blood test, check ng muscle strength at mental health screening. Hindi agad sumagot si Isko. Pero bago pa siya makapagsalita, sumabat si Aling Belen mula sa loob ng bahay. Sige, pupunta kami. Sa lungsod, sa loob ng ospital. Pagdating nila sa Maynila, hindi maikakailang kabado si Isko. Maraming tao, maraming seniors na mas matanda o mas mahina pa kaysa sa kanya. Habang hinihintay ang turn sa check-up, pinagmamasdan niya ang mga nakaupo sa wheelchair. May oxygen tank, may kasamang nurse. Napabuntong hininga siya. Buti na lang, nakalakad pa ako ng mag-isa. Sa loob ng klinik, isa-isang sinuri ang vital signs niya, timbang, blood pressure, at grip strength. Nang matapos, lumapit ang isang nutritionist at kinausap sila ni Aling Belen. Mang Isko, ang ganda po ng resulta nyo. Medyo mataas pa rin ang kolesterol, pero bumaba na kumpara sa karaniwan sa inyong edad. At ang grip strength nyo, pang edad 60 pa. Napangiti si Isko. Sabi ko sa inyo, prutas lang yan. Pag-uusap sa nutritionist, nagulat si nutritionist Marie nang malaman niyang si Isko ay may 6 na prutas na parte ng almusal araw-araw. Saging, abokado, papaya, mansanas, pakwan, at minsan granada, sabi ni Belen. Minsan din po pinagsasabay ko ang pakwan at papaya. Tapos may konting oats o tinapay. Tango si Marie. Tama po iyan. Hindi kailangan ng mahal na suplemento. Ang katawan po natin, basta binibigyan ng tamang pagkain, marunong itong bumawi. Sinabihan sila na ipagpatuloy ang ginagawa at dagdagan lang ng kaunting ehersisyo, tubig at tulog. Pwede na silang hindi uminom ng mga gamot para sa muscle mass dahil maayos ang kilos ni Isko. Sa loob-loob ni Belen, parang may ginintuang medalya siyang natanggap. Hindi man siya doktor, hindi man siya nurse, pero ang simpleng kaalaman, pagmamalasakit at disiplina niya bilang asawa ay nakagawa ng milagro. Pag-uwi, sa jeep paakyat ng bundok, habang pauwi mula Maynila, nakasakay silang mag-asawa sa jeep, pabundok paakyat sa kanilang baryo. Tahimik si Isko, nakatanaw sa labas, tila nag-iisip. Belen, alam mo, akala ko ang pagtanda ay dahan-dahang pamamaalam sa lakas, alaala, at saya. Hindi naman. Ngayon ko lang napagtanto na ang pagtanda pala ay paglalakad pabalik sa sarili. Sa mas tahimik, mas may saysay na paraan. Napakapit si Belen sa kamay ni Isko. Isang umagang may sorpresa. Pagkalipas ng ilang araw, muling naghanda si Aling Belen ng almusal, kalahating papaya, isang hiwa ng mansanas at isang tasa ng mainit na salabat. Paglabas ni Isko sa kwarto, bigla siyang ngumiti. Belen, bakit alam mo kung anong araw ngayon? Napakunot noo si Belen. Anong araw? Ngumiti si Isko.
6 na buwan na simula nang bumagsak ako sa kama. 6 na buwan mula noong akala ko katapusan ko na. Pero ngayon, tingnan mo ako. Tumayo si Isko nang walang alalay. Naglakad patungo sa mesa. Umupo ng tuwid. Ngayon, pakiramdam ko, nagsisimula pa lang ako ulit. Ang huling mensahe ni Mang Isko sa hapon ding iyon, habang hawak ang kanyang maliit na transistor radio. Kinausap ni Isko ang kanyang apo. Alam mo, apo, hindi kailanman huli ang lahat para bumangon. Hindi mo kailangang maging malakas agad. Kailangan mo lang kumain ng tama, gumalaw kahit kaunti, at maniwalang may natitira pa sa iyo. Kasi habang may natitirang lakas, may pwede ka pang ibigay sa mundo. Pagtatapos, para sa mga senior sa buong Pilipinas. Ang kwento ni Mang Isko ay hindi lamang kwento ng isang matandang lalaki. Ito ay kwento ng milyon-milyong Pilipinong senior na araw-araw ay humaharap sa panghihina, pananakit at pakiramdam na tila unti-unti na silang nawawala. Pero sa loob ng simpleng almusal, sa loob ng isang hiwa ng saging, ng pakwan, ng papaya, maaaring may simula ng bagong paglalakbay. Mga senior, tandaan, hindi kayo pabigat. Hindi kayo tapos. Hindi kailanman huli ang lahat para magsimulang muli. Kahit 6 lang na prutas, kahit maliit na lakad bawat araw, kahit isang baso ng tubig, kahit isang tao lang ang maniwala sa inyo, sapat na yan para muling mabuhay ang lakas. Ending call to action. Goy ikan, giya kung may kakilala kang senior na unti-unting nanghihina. Ibahagi mo sa kanya ang video na ito. Kung ikaw mismo ang dumaraan sa ganito, hawakan mo ang sariling kamay at sabihin, kaya ko pa. Dahil tulad ni Mang Isko, ang tunay na lakas ay nagsisimula sa paniniwala. Maraming salamat sa panonood ng kwento ni Mang Isko. Kung sa tingin mo ay may natutunan ka o naaalala ang isang mahal sa buhay na maaaring makinabang mula sa simpleng kaalamang ito, huwag mag-atubiling i-like, komento at ibahagi ang video na ito. At kung gusto mong makarinig ng higit pang mga kwentong tulad nito, puno ng pag-asa, kaalaman at pangangalaga sa ating mga nakatatanda, i-click ang mag-subscribe at pindutin ang bell notification para manatiling up-to-date sa aming susunod na kwento. Ang bawat suporta mula sa iyo ay nagbibigay kapangyarihan sa amin upang ipagpatuloy ang misyong ito, pangalagaan ang ating mga lolo't lola sa pamamagitan ng impormasyon at pagmamahal. Mabuhay ang lahat. At tandaan, hindi pa huli ang lahat para bawiin ang iyong kapangyarihan.